Mananatili namang matatag ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng iba't ibang pandaigdigang hamon batay sa World Economic Forum. Samantala, nakipag-ugnayan naman ang Trade and Industry Department sa Amerika para sa Free Trade Agreement. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Christian? Yes, tama ka dyan, Princess. Sa kabila ng mga pandaigdigang hamon sa kalakalan, nananatili pa ring matatag ang ekonomiya ng bansa dahil sa mga pagsisikap at hakbang na ginagawa ng pamahalaan. Binaba man ang International Monetary Fund o IMF ang growth forecast ng Pilipinas para sa taong 2025 mula 6.1 patungong 5.5%. Nananatili pa rin itong isa sa mga pinakamataas sa Timog Silangang Asya. Ayon sa ulat ng IMF World Economic Outlook, inaasahang mananatiling relatively robust ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng global challenges. Ang Pilipinas ay inaasahang magpapatuloy sa paglago dahil sa matibay na domestic consumption at malakas na sektor ng serbisyo. Tiniyak ng IMF na ang pagbaba ng projeksyon ay bunga lamang ng panandaliang hamon tulad ng mas mahinang kalakalan noong fourth quarter ng 2024. Pagtaas ng taripa sa exports na ipinataw ng Estados Unidos. Kaya patuloy ang pagsisikap ng Department of Trade and Industry sa pakikipag-usap sa Amerika. Just like the other countries po, just like the international community, ang ating pong response is very swift and proactive. Dahil po, bago pa man naglabas ng reciprocal tariffs si President Trump, ay tayo po ay nakikipag-usap na sa kanila. Tayo po ay talagang humihiling na umupo para pag-usapan po ito. Bago pa man po, isang buwan bago pa man mailabas ang reciprocal tariffs. And yan po, pag-uusap na yan ay nagpapatuloy. And in fact, sa mga susunod na linggo, tayo po ay patutungo sa United States. Dahil ang Free Trade Agreement ay mabawasan ang mga balakid sa kalakalan tulad ng taripa, kota, mga subsidiya at iba pang maaaring dahilan ng pagbagal ng global trade. Yun man, natiling matibay ang domestic economy ng Pilipinas. Batay rin sa latest data mula sa Philippine Statistics Authority, ang private consumption ay tumaas ng higit sa 5% sa unang bahagi ng 2025. Pagdating naman sa investments, malakas ang pagpatok namin ng foreign direct investments o FDI na umabot sa mahigit $9.3 billion noong 2024. Ito ay batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at inaasahang lalo pang lalakas sa gitna ng infrastructure push ng pamahalaan dahil sa Build Better More program sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi rin ng IMF na ang pagkakamong ito ay hindi lamang sa Pilipinas kundi bahagi ng global trend sa mga emerging markets kaya mas dapat pansinin ang kakayahan ng bansa na mag-adjust at magpatuloy sa paglago. Sa kabuuan, kahit bumaba ang forecast, manatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan na isang palatandaan na hindi maghihirap ang bansa sa harap ng pangdaigdigang hamon sa kalakalan. At yan na muna ang latest sa BPI. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Christian Bascones ng PTV.